The dawn was gently breaking. Ilang minuto lang ay yayakapin na ng liwanag ang kadilimang bumabalot sa paligid. Ngunit siya ay nakatitig pa rin sa kisame habang nakahiga sa kama. Pumabalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni James kagabi. Why you? Why not? You are as much a victim as I am. Pareho tayong niloko ng mga taong yun. Ni hindi man lang kayang banggitin ni James ang pangalan ni Sorry. Kinapa niya ang sariling damdamin. Galit siya kina Terence at Sorry hindi maitatatwa, linuko siya ng mga ito. Muli niyang itinutok sa kisame ang paningin, na parabang naruroon ang kasagutan. Until the sun started to shine. Kasabay ng pagliwanag ng paligid, ay ang paglinaw din ng kanyang isipan. Pinaklas niya ang kumot na nakatabing sa katawan at bumangon. Naupo siya sa gilid ng kama, at ilang sandaling ibinaon ang titig sa kawalan, hanggang sa napagawi ang tingin niya sa suot na bracelet sa kaliwang bisig. Regalo iyon ni Sorry noong 14th birthday niya. Ikaw ang best friend ko Patrice, and this bracelet will be a token of my friendship with you. Nasa Tagaytay sila noon, isinama siya ng mag-anak sa rest house ng mga ito. Mamahalin ito, Sorry. Hindi ko matatanggap. Sorry rolled her eyes. Mura lang yan, no? I bought that from my own savings. Kaya huwag ng maraming reklamo, okay. Ito pa ang mismong nagkabit yun sa kanyang bisig, kasunod ay ang pagbati nito sa kanya. Simula noon ay hindi na iyon humiwalay sa katawan niya. Pinahahalagahan niya iyon ng husto, kagaya ng pagpapahalaga niya sa pagmamahal niya rito. Pero sadyang may mga bagay na nagbabago. Kagaya na lang ng pagbali nito, ng pangakong walang anumang bagay ang mamamagitan sa kanilang dalawa. Nothing will ever come between us, Patrice, and definitely, not any man. Then, there was Terence. Ang kauna-unahang lalaking minahal niya. Ang magiging dahilan ng tuluyang pagkakasira ng samahan nila ni Sorry. Puso, isasantabi muna kita pansamantala. She would be reckless. Just this once. Ang pakiramdam ni Patrice, habang nakaupo sa leather sofa ng library ng bahay ng isang Judge Hernando na pinagdalhan ni James sa kanya. Ngayon ang araw ng civil wedding nila. She is trembling deep inside, pinipilit niya lang itago sa pamamagitan ng pagkuskus ng mga palad. Tama ba itong naging desisyon niya? Ni sa hinagap ay hindi niya inaasahang magiging asawa ang isang James Villamor, pero kapag bumabalik sa utak niya ang kataksilang ng mga taong yun, nasasabi niya sa sariling ito ang pinakatamang desisyon. Napatingin siya sa sariling refleksyon, mula sa salamin sa tokador na nasa mismong harapan niya, na nakapwesto sa likuran ng mahogany desk ng judge. Tumititig pabalik sa kanya ang isang simpleng babaeng nakasuot lang din ng simpleng lampas tuhod na puting besteda. Hanggang siko ang manggas niyon, medyo hapit ang ibabang bahagi, at may kalaliman ang neckline. Sa kabila ng lungkot at kaba, ay nagawa niyang tapunan ng paghanga ang kanyang kabuuan. Ang sekretarya pa ni James ang bumili niyon, pati na ang 2-inch heeled shoes na gamit niya. Ang buhok niya basta na lang niya ipiinusod, at ang tanging palbo at manipis na lip tint lang ang nagsisilbing cosmetics. Magiging Mrs. Villamor siya nang wala sa plano. Ang pangarap niyang maging isang may bahay ay ibang tao ang tumupad. Nang bigla ay tumabi si James sa kanya, mula sa pakikipag-usap nito sa sekretarya. Nag-ugnay ang mga titig nila sa salamin. James always looked so dapper, kahit anuman ang isuot nito. At nakaliliw ang bango nito. His manly scent na humalo sa kaaya-ayang gamit nitong pabango. He is a gorgeous and expensive-looking man. Sa mga oras na ito, ay di maiwasang maliitin niya ang sarili. Napakapit siya ng mariin sa magkabilang gilid ng kanyang besteda. Nervous. Oo, di naman iyon natatago. Naramdaman niya ang paggagap nito sa kanyang palad, at marahan iyong pinisil. That unusual warmth na nanyulay sa kanyang kaibuturan, ay naruroon na naman. We are in this together. Every step of the way, magkasama nating tatahakin. Security ang hatid ng pangakong iyon ni James. Hanggang sa magsimula ang maikling seremonyas, na hawak-hawak pa rin ni James ang kamay niya. You are now officially and legally husband and wife. Opisyal na nga ang lahat. Nasusuotan na ng singsing ang mga daliri nila. She wonders how this ring must cost. James, bro? Kiss the bride na raw.
Nakangising tudyo ng kaibigan ni James na si Dexter, ang tanging tumatayong witness sa pag-iisang dibdib nila. Nang iangat ni James ang baba niya, ay nagtagpo ang mga mata nila. James has such beautiful pair of eyes. Those orbs na tila hinihigop ang kaluluwa niya. At napapabilis ang pagpintig ng kanyang puso. Sa pinakaunang pagkakataon ay ganito kalapit ang mga mukha nila, she could even smell James' manly scent, na humalo sa pabangong gamit nito. Bumaba ang mga titig ni James sa mga labi niya. Napalunok siya, napuno ng antisipasyon ang kanyang puso. At nang tuluyang bumaba ang mga labi nito sa kanya, ay napapikit siya at hinintay ang luwalhating kayang ibigay ng halik nito. Their first kiss as Mr. and Mrs. Villamor. But James' lips landed on her cheeks, instead. No kissing, no making like touching. Siya ang gumawa ng kondisyong iyon. Kasama ng nakalistang iba pa sa papel na sinulat nila, noong araw na pumayag siya sa kasunduan. Sa puso niya ay may lihim na disappointment. Gusto mo bang halikan kanya, Patrice? Odd, pero oo ang sagot sa bahagyang panghihinayang na nararamdaman. Sa isang fine dining restaurant ang mini celebration. Nakakaasiwalang na pawang estranghero ang mga kasalo ngayon. Well, not a total stranger, both James and Dexter, but not that close either. Sa gitna ng dinner ay tahimik lang siyang nakatungo sa sariling pinggan. Are you alright? Tipid ng ngiti lang ang isinukli niya sa tanong na iyon ni James. He looks so concerned. May iba ka bang gustong kainin? Nananamlay lang talaga siya, pero okay na ang lahat ng pagkain na nakahain sa mesa. Okay na ako, masarap naman. Umakto siyang ginanahan sa pagsubo. You have to eat properly, Patrice. Tonight's your wedding night, and you need plenty of energy. Double meaning iyon ni Dexter, batid niya. Sinasabi ng nakakalokong ngiti, habang nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ni James ang pansin. Patid din niya na nagkulay mansinans siya sa sinabi nito. Dex. Kita naman ang uneasiness sa kilos niya, kaya sinawote ni James ang biro ng kaibigan nito. What? Pabaliwalang tura ng lalaki, unmindful sa uneasiness na nararamdaman niya. Ang sarap lang ding batukan ng lalaki. Ilang minuto pa ay natapos ang dinner. Nagkanya-kanyang lulan sila ng sasakyan. James is a bit of a gentleman after all. Lagi itong nakahandang ipagbukas siya ng pintuan ng kotse. Tahimik lang nilang binaybay ang daan patungo sa kung saan man siya iuuwi ng asawa. Napabuntong hininga siya, itinuon niya ang mga mata sa kalsada, ang magdadala sa kanya sa walang kasiguraduhang patutunguhan. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, ay kakapit na lang siya sa binitiwang pangako ni James na kasama niya ito. Don't overthink, Patrice. Matipid lang ng ngiti ang itinugon niya sa katabi, na bahagya siyang sinulyapan. She won't overthink. Sasakyan na lang niya ang lahat ng mga pangyayari, at makikiayon sa daloy ng pagkakataon. So this is home. Iginala ni Patrice ang paningin sa loob ng penthouse ni James sa isang high-end condominium. Dito siya nito dinala matapos ang dinner. Maalwan ang unit ni James. Modern at masculine ang interior, at kumpleto sa kagamitan. Black, gray and white tone ang dominating color sa loob pati sa mga gamit. Dalawa ang silid na nakikita niya. Natural, tigisa sila ni James, dahil hindi naman nila kailangang magsama sa iisang kama. Naalala pa niya ang biro ni Dexter kanina, na nagpapula ng mukha niya. Kumain ka ng marami, Patrice. You need strength. Wedding night ninyo ngayon, di ba? Simula ngayon, kahit ang pagiging maloko ng best friend ni James, ay kailangan niya na ring makasanayan. Pero paano ba ang masanay? Estranghero sila ni James sa isa't isa. They knew too little about each other. Let's go to your room. Sinundan niya ito. Di niya maalisan ng titig habang nakasunod rito. James is so massive, kay laki at tangkad nitong mama. His muscles are on the right place of his body. Ang katawan nito ay tila nagsasaad ng iba yung security, kapag nakulong sa katawan nito. Napatde siya sa daloy ng isip. Saka iyon ipinilig. Nang mabuksan ang silid na nakalaam, para sa kanya sumalubong sa kanya ang magandang silid, at ang kamang nasa sapinan ng puting bedsheet. Walang gaanong appliances sa loob, maliban sa lampshade na nakapatong sa nightstand sa gilid ng kama. Isang sofa at dresser sa isang sulok. Minimal but elegant.
Looking at the bed, tila ba hinihila siyang talunin iyon. Wala namang pisikal na nakakapagod sa ginawa nila ngayong araw, pero pakiworry niya, drained ang energy niya. Gusto niya nang itiklop ang mga mata, pero nakakahiyaan niyang itaboy ang may-ari. Do you need anything? Umiling siya. Kung may kailangan ka, don't hesitate to knock. I'll be in the other room. James. Nasa bungad na ito ng pintuan na kasalukuyang binubuksan. Thank you. Umangat ang gilid ng labi nito. Good night, Patrice. Samarado ang pintuan. Finally, she was left alone. Pagod siyang naupo sa kama, at inilibot ang paningin sa loob. Nakakapanibago ang lahat, lalo na ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Bigla ang pagsigid ng katotohanan. Opisyal nang magsisimula ang bahay-baayang ito. Inilabas niya mula sa bag ang bond paper, na nasusulatan ng mga rules nila ni James. Idinikit niya iyon sa ulunan, sa bahaging unang-una niyang namumulatan paggising niya. Mrs. James Villamor. Paulit-ulit niyang sambit habang nakahiga at nakatutok sa kisame. Masasanay din siya sa bagong buhay. 1 taon lang naman, Patrice. Isang taong pagpapanggap para sa mga taong nanakit sa kanya, sa kanila ni James. What is that? Nagising si James sa kaluskos, na nagmumula sa labas ng kanyang silid. 5:30 pa lang, ayon sa kanyang digital clock na nakapatong sa bedside table. Di ito ang nakasanayan niyang gising, ngunit nabulaho ang mahimbing niyang pagtulog. Kung bakit ba kasi hindi niya naisaradong mabuti ang pintuan. Pumangon siya upang alamin, kung ano ang pinagmumula ng ingay sa labas. Amoy ng bacon at bawang ang sumalubong sa kanyang ilong. Pumuno iyon sa air-conditioned niyang unit. Naglaho ng tuluyan ang antok niya. Umakbang pa siya paliko sa kitchen, sa mesa ay may nakahain ng tinapay na maayos na nakasalansan sa tray, at may utensils ng nakalatag. Then, his eyes were directed to that petite frame of a woman, standing right next to the digital stove. May hinahalo itong kung ano sa skillet. Who is this woman? Kumunat ang noo niya. Suot-suot nito ang maluwang niyang t-shirt, na nagmumukha ng duster para rito. Pati jogging pants niya na tinupi ng ilang beses sa gawing hemline, para magkasya rito ang ipinamper sa shirt niya. Hi! Nakalingon na sa kanya ang babae, at direktang nakipag-ugnayan ng titig. That shy smile painted on her lips. Ewan niya ngunit para bang may pamitik sa kailaliman ng dibdib, oras na matano niya ang ngiting iyon. Sorry, pinakialaman ko na ang kusina mo. May pag-aalangan sa boses at kilos nito. Tila estudyanteng takot na mapagalitan ng guro. Bakit nga naman ba siya magagalit sa ginagawa nito? The smell of that home-cooked meal is so inviting. Unang beses na may nakialam sa kusina niya. The women he brought here, hanggang kama lang ang tanging narating. They only left the scent afterward. Breath of fresh air na may babaeng amoy ng pagkain ang idinudulot. Natagpuan na lang niya ang sariling pinag-cross ang dalawang braso sa dibdib, at isinandal ang kanang bahagi ng ulo, at katawan sa dingding. Tila nang ganyo siyang panoorin ang babae. The sight of Patrice holding the wooden spoon in her hand, habang nakahawak sa handle ng skillet. Ang isa pa is quite a treat in this beautiful morning. Nakakaaliw itong titigan. Nang hindi siya sumagot ay dahan-daang napalis ang ngiti nito, saka bumaba ang paningin. Napadako ang mga mata nito sa kanyang katawan, at namaybay pa ibaba, ngunit kaagad din iyong binawi, para itong napapaso, at kaagad na nagbago ang kulay ng mukha. Natanto niya ang dahilan ng pamumulan ng mukha nito. He is almost naked. Tanging boxers lang ang suot niya. Bakit, hindi ba nito nakikita ang hubad na katawan ng ex-boyfriend nito? I'll be back. Naiiling na pumanhik siyang muli sa kwarto at nagbihis. Too careless, James. Sanay siyang matulog ng naka-boxers lang, at kung minsan ay nakahubad pa nga. Mag-isa lang naman kasi siya rito. Ngayong may kasama na siya at babae pa, at halatang conservative. Magpa-practice na siyang magiging disente. Naligo muna siya at naghalungkat ng maisusuot sa cabinet. T-shirt at sweatpants ang nahablat niya sa closet. Nagmamadali na siyang bumalik ng dining. Inatake na rin siya ng gutom. And breakfast just looked so promising. Hindi ko alam kung anong oras ka nagbi-breakfast, pero nakahain naman na ang lahat, kaya maaari ka nang maupo at mag-agahan.
He never had women who were doting to his needs. Si Patrice ang una aside sa nanay niya. Kung ganito ito ka maalaga, Terence is insane enough to let go of this woman. Ayaw mo. Goodness. Mukhang nagpanik na naman ito. No. I am starving. Actually, maagap niyang sagot upang mapayapa ang kalooban nito. They dined in silence. Sanay siya sa presensya ng ibang kababaihan, but Patrice just rendered him speechless. Kung susumayan, pareho silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. The silence between them was deafening. Ano nga naman ba ang common topic nila? To top it all, baka walang ni isang bagay na compatible sila, maliban sa dahilan ng pagsasama nilang ito. James. Si Patrice ang unang bumasag ng katahimikan. Nagsalubong ang mga titig nila. Ngayon niya lang natanto na maganda din naman pala, ang pares ng mga mata ni Patrice. May bahid ng kainozentihan ang mga mukha, lalo na ang mga mata nito. Ngunit naruroon din ang sakit, piping nakasungaw. Hindi ba napaka-reckless ng ginawa nating ito? In a way, yes. Itinungkod niya ang dalawang siko sa mesa, at hinigop niya ang ginawa nitong kape. Creamy at masarap. Sanay siya sa black coffee with no sugar, pero nasiyahan siya sa timpla ni Patrice. Pati sinangag nito ay masarap din. We decided in a haste. Ang hindi niya maunawaan, ay kung bakit sa puso niya, ay sigurado siyang tama ang desisyon nila na magsama at magpanggap. Yung mga magulang mo, sina Tita Beatrice, ano na lang kaya ang sasabihin nila? Inilapag niya ang tasa ng kape. Pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa, at tuwid sa mga matang tinitigan ito. You have to learn how to be strong, para hindi ka aapak-apakan ng ibang tao. Stop thinking about other people, Patrice. For now, maging selfish muna tayo. Sarili mo naman muna ang isipin mo. Napatungo-tango ito. Nakataas ang parehong gilid ng bibig, almost a grin but a sad one. Pati ang mga mata nito, nalalambungan ng pait. Maging selfish, mahinang ulit sa sinabi niya saka ipinagpatuloy ang pagkain. Dapat ay kumain na rin siya, pero nanatiling nakapako ang mga mata niya sa babae. How could he simply ignore the fact that there was something brewing in his chest? Yung hangarin na protektahan si Patrice, at dahan daw ang palasan ang sakit sa mga mata nito. Terence, huwag mong gawin sa akin ito. Mahal na mahal kita. She said those words while sobbing. Sa kanilang dalawa, mas malalim ang sakit na nararamdaman nito. Tagos sa puso ang pait. Ang mga lalaki, lagi at laging magkakaroon ng option, pero ang mga babae kadalasan, pag nakaset na ang isip at puso sa taong mamahalin nila, ay ipinapako na ang pangarap na yun na ang makakasama habang buhay. Naiinggit siya sa pagmamahal na kaya nitong ibigay kay Terence. How he wished someone would love him, as much as Patrice loved Terence. Ang uri ng damdamin na inialay nito sa lalaki, yun ang pagmamahal na totoo. Ipinilig niya ang ganoong isipin. Love is out of the picture. It is a gamble not worth betting. This is just temporary, James, and it is bound to end one day. Being alone in James' house felt like a dream. Panaginip na ni sa hinagap, ay hindi niya akalaing magiging tauhan siya. Naririto na rin lang siya sa sitwasyong ito, ay yayakapin na niya ang bagong role na ito ng lubusan. Umiling na rin naman siya ng permiso kay James, kaya minabuti niyang ayusin ang maayos na namang unit nito. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan siya mananatili sa bahay na ito. It's better to put Patrice's touch inside. Naglinis siya, nagpalit ng cover kama, at nagsabit ng chiffon curtain sa glass wall, na nakaharap sa labas, sa gawing porch ng unit nito. May blinds na nakaharang doon, ngunit ngayong kurtina ang nakatikip, it somehow feels homey. Pati rugs ay pinalitan niya rin ng bago. Gamit ang sariling pera niya, ay mabilisan pa siyang bumaba ng building, at namili sa kalapit na tindahan. Magugustuhan kaya ni James ang bagong bihis na pamamahay nito. Para siyang timang na asawang nag-aalala, sa maaaring reaksyon ng kanyang esposo. Ito naman talaga ang pinangarap niya dati pa, be a stay-at-home wife and a hands-on mother to her kids. Kasama sa mga tinahi niyang pangarap para sa sarili. Nasa kalagitnaan siya ng ginagawa, nang may nag-buzz sa pintuan. Isang executive looking na babaeng mukhang hindi nalalayo sa kanya ang edad, ang napagbuksan niya.
May nakahanda kaagad itong malawak na ngiti sa kanya. A genuine smile, to be precise. May kasama itong may edad ng unipormadong lalaki. Hi, I'm Polly, Villamor Secretary. Naglahad ito ng kamay na tinanggap niya naman. Ito nga pala si Mang Carding, isa sa mga company drivers, pagpapakilala ng babae sa kasama na magalang na yumukod pa sa kanya. Hi po, Mang Carding. Sa wakas, nakita din namin ang asawa ni Boss, ani Mang Carding na pinasadahan siya ng titig. Mukha nga ba siyang asawa ni James, kung tingnan? Suot pa rin niya ang damit ni James na nahanap niya sa cabinet. Namamawis pa siya at ang buhok niya ay basta lang naka-messy bun. Buong akala niya, ay iuwi pa siya ng binata sa apartment niya. Di na rin siya nagreklamo nang dito siya dinala. Kahit papano ay ayaw niya munang manatili sa apartment. Ang daming bagay na ipapaalala ang bahay na iyon, sa kung anong meron sila ni Terence roon. Pasok kayo, pasok. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto, upang bigyang daan ang mga ito. Saka pa lang niya nabigyang pansin ang iba-ibang shopping bags, na nakalagak sa sahig. May mga tatak na karaniwan ding binibili ni Sorry. Namamalikmate siya sa dami ng mga iyon. Hey, tatayo ka na lang ba riyan? Amused na tinitigan siya ni Polly. Nagpatiuna nga itong maupo sa itim na leather sofa sa sala. Saka pa lang din siya nakatinag. Dito muna kayo ha. Mabilisan siyang gumawa ng merienda. Mabuti na lang pala at may natira pang pandesal sa pantry. Pinili pa niya iyon sa bake shop sa ibaba ng building. Hiniwa-hiwa niya ang mga iyon ng paalang, at isa lang sa nakasalang na skillet sa stove, habang binuksan ang canned tuna, at inilagay sa strainer ang laman. Matapos ay dry toast ang mga tinapay, at mabilisan siyang nag-whisk ng sour cream at Miracle Whip sa maliit na bowl. Idinagdag niya ang drained tuna at minced na sibuyas. Sa nagmamadaling mga kilos din, ay nilagyan niya ng topping ang bawat slice ng tinapay. Inilagay niya iyon sa platter. Huli niyang ginawa ay magtimpla ng powdered juice sa pitchel. Wow! Canapé! Politalk ni Polly na kaagad na pumulot, mula sa platter ng elapag niya iyon sa center table. Pati si Mang Carding ay nakigaya na rin. By the looks of it, mukhang at home rito ang dalawa. Sinalinan niya ang dalawang baso, at pagkatapos ay naupo sa tapat ng mga ito. Para saan ang mga yan? Sa mga shopping bags nakatuon ang pansin niya. Sa pagkain din na sentro ang atensyon ni Mang Carding. Para sa'yo, simpleng sagot nito na hinuli pa ang takas spread na nalaglag sa daliri nito. Ano nga palang spread nito, Mrs. Villamor? Nakakatawa ang Mrs. Villamor. Siguro'y masasanay din siya. Mukhang sanay na nga siyang patungkulan si James na kanyang asawa. Sinagot niya ang tanong ni Miss Polly. Masarap ha. Kaya pala puring-puri ni boss ang pagkain sa kondo niya. Siya, puring-puri ni James. Hindi. Ang pagkain niya lang. Pero iilang beses pa lang naman silang nagkakasabay sa hapag. Nevertheless, nakaramdam siya ng ibayong tuwa sa dibdib. Nga pala, anitong ibinaba ang hawak na nakagatan ng piraso ng canapé, yang mga yan are your basic necessities. Akin lahat ng yan. Naninigurado niyang tanong, na itinuro pa ang sarili, sa kainabutan ng flat napkin si Polly. Natawa si Polly sa inasal niya. Yes, you are Mrs. Villamor now, and you have to live up to the expectations. Please, don't get me wrong about wearing shabby clothes, dapat mong iwasan. Malayang tinitingnan ni Polly ang kabuuan niya. May punto rin naman ito. Ngunit parang may mali lang. Ayaw niya namang baguhin ang imahe niya, base sa mga mamahaling damit, mga alahas, sapatos, at kung ano-ano pa na kayang bilhin ni James sa kanya. Siguro ay ayaw ni James na nakikita siyang suot-suot ang damit nito. Siguro maselan ito, kaya imbes na sitahin ay binilhan na lang siya ng mga bago. Mayaman nga naman ito. Ang mamahal naman kasi ng mga yan. Parang nakakahiyang isuot. Muli, natawa si Polly sa sinabi niya. Sa kanito binalingan si Mang Carding, at inutusang ipasok sa silid niya ang lahat ng mga yun pagkatapos kumain. Sa tingin niya ay hindi lang basta sekretarya si Polly. May kakaibang sense of authority din ito. Patrice, can I call you Patrice? Tumango siya. Mas komportable nga naman ang first name basis. Ang formal kasi ng Mrs. Villamor. Masyadong nakakaasiwa. Dapat mo nang sanayin ang sarili mo sa buhay na pinili mo, ninyo ni boss.
Alam ni Polly ang totoong score sa pagitan nila ni James. Ito pa lang naman ang inutusan ni James na bumili ng wedding ring nila. Your husband is a good man. A bit difficult and stubborn sometimes, but he'll definitely take care of you. Oo, mabuting tao si James. Safe at secure siya, kahit napapag-isa sa loob ng iisang bubong. Ano na kaya ang ginagawa nito ngayon? Kung nakakakain ba ito ng tama sa oras? Isang ideya ang nabuo sa utak niya. Bago umalis sina Polly, ay sinigurado niya munang may bitbit itong pagkain para kay James. Sa paraang yun man lang ay magagantihan niya ang kabutihan nito. Iyon lang ang kaya niya. But deep in her heart, may pamunong tuwa na may nagagawa siya, kahit kaunti para kay James para sa asawa niya. Asawa, parang matamis na hampas iyon sa tenga niya, ngunit mabilis niyang sinawota ang daloy ng pag-iisip, pati na ang biglang pagiging aligaga ng kanyang puso. It was a sudden reaction na sinawote niya. Ano't ano paman, dapat napigilang umakyat sa utak at gumapang sa kanyang sistema. Tumatanaw ka lang ng utang na loob. Walang anumang iba pang kaguluhan, walang damdaming kalakip. Sariwa pa ang latay ng sakit na iniwan ni Terence sa puso niya. Her heart was wrecked. Alam niyang matatagalan bago matutong tumibok muli ang puso niya. Kung sakaling muli man siyang magmahal, sisikapin niyang hindi sa isang James Villamor. Si James ay isang sugal. Bet her heart on him. And she'll surely end up on the losing end.